Ayon sa aking legit na KBL sources, si Korean Bay, kumpirmado na si Troy Rosario lilipat na pala sa KBL at ang pinakabongga pa nito, makakasama niya si Kevin Kiambao sa isang team. Ngayong season ng KBL, magsasign na raw sila na kontrata para sa Sonos Sky Gunners. RJ Abarrientos babalik na rin sa KBL matapos na magkaayos ang kampo niya at ang mismong KBL officials. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Akalain mo nga naman na maswerte pa rin pala si Troy Rosario dahil may isang KBL team ang nagka-interes sa kanya, ang Sonos Sky Gunners. Bali, ang Sky Gunners kasi ang isa sa mga team sa KBL na salat sa big man at medyo napasama din ang standings nila last season. Kaya naman naisip nilang sumubok ng ibang big man sa Pinas. Tingnan natin kung pwede ba si Troy. Mukhang maayos naman ang pinapakita niya ngayon at nagbibigay siya ng balance na performance sa Blackwater. Bagamat hindi niya kayang dali ng bossing sa playoffs, pero medyo effective pa naman. Isa pa, shooter pa rin naman si Troy, kaso lang hindi siya consistent. Simula nung nasa Blackwater siya, biglang nag-ibang galawan niya. Di ba dapat mas lumalakas sila kasi nabibigyan sila ng mahabang exposure, pero si Troy nag-iba kasi hindi na rin siya masyadong efficient at hindi rin masyadong matibay. Nakaka-powerplay pa naman pero iba na talaga. Siguro dahil ito sa kanyang iniingatang tuhod na mabilis ma-injure. Injury prone kasi si Troy. No doubt, ito din ang dahilan kaya pinakawalan siya ng TNT. Bakit kaya pumayag si Troy na maglaro sa KBL? Hindi naman sa nilayasan yung Blackwater, pero gusto lang talaga niyang subukan ang maglaro sa labas. Kaya kung napapansin nyo, short-term contract lang pala ang napagkasunduan nila. Pero paano kung nagustuhan siya ng Sky Gunners at magdesisyon na bigyan siya ng 2 taon dito? Well, depende na lang kay Troy yan. Sa pagkakaalam ko, 6'8 si Troy at depende pa rin ito kung satisfying ang performance niya. Pwede pa naman siya sa KBL. Hindi lang ako sigurado kung magtatagal si Troy sa physicality dyan. Alam niyo naman na maraming big man at tigda-2 imports pa ay yung makakaharap. Siya nga pala, Kevin Kiambao, makakasama niya sa Sky Gunners. Dagdag pa ni Korean Bake na sa katapusan na ng Disyembre si KQ magsasign ng kontrata. Kumpara kay Troy, mas malaki ang maitutulong ni KQ bukod sa bata pa siya. Ibang klase din ang athleticism at shooting ng batang to. Akala ko nga going Europe ang ruta ng karera niya. Ibig sabihin, mawawala na siya sa listahan ng Converge dahil hindi rin naman pala siya magpapadraft sa PBA. Para sa akin, wise choice ang ginawa niya. Dapat lang na mas pag-ibayuhin niya ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga overseas offers. Itong si KQ din na masasabi ko na mukhang magtatagal dito sa KBL dahil sa galawan pa lang niya, pang-international na talaga. Pinagsamang Troy at Kevin Kiambao. Tingnan niyo mga koys, magandang tandem kaya ang may dudulot nila dito sa Sonos Sky Gunners? Tara, next update. Usapang KBL pa rin tayo. Ayon pa rin kay Korean Bake na si RJ Abarrientos babalik na daw sa KBL. Ang former KBL MVP na si RJ babalik naman pala. Di ba nasa bilig siya ngayon? Bakit pa siya babalik sa KBL gayong mas malaki naman ang sahod niya sa bilig? Ito ay dahil nagkaayos na raw ang kampo niya pati yung former team niya at ang mismong KBL officials. Ganun katindi ang issue kasi umabot talaga kahit sa mga KBL officials. Sa naalala ko, ang KBL Secretariat ang may problema sa kanya dahil yung Secretariat din daw ang may pakana ng pagbabawas ng sahod nila. Isa lang nakikita ko dito, siguro bumaba ang number ng viewership nila kaya bumalik ulit sila sa mga Pinoy. Alam nyo kasi mga Pinoy, kahit saan nandyan yan sila. Mas inaabangan na rin ngayon ng KBL dahil pa rin sa mga Pinoy. Kung natatandaan nyo, halos tinakwil na nga ng ilang KBL officials sa mga Pinoy sa Korea sa hindi malamang dahilan. Ang dami nagsasabi na naungusan na kasi ng mga Pinoy ang Korean players kaya ganun. Bukod dyan, baka money matters lang ang pinag-ugatan. Kung ako kay RJ, wag ka nang bumalik sa KBL. Ganda na ng buhay niya sa Japan. Mas marami pa siyang Pinoy na makakasalamuha. Okay niyang makipag-ayos ka, pero wag kang bumalik. Mas malaki pang matatanggap mo. Ayon sa huling interview kay RJ na halimbawa daw na mag-expire ng kontrata niya sa B-League anytime, babalik daw siya sa KBL. Kumpara sa ibang liga sa Asia, KBL pa rin ang second option. Kapag wala na ibang matakbuhan, good sign ito sa career ni RJ. Ibig sabihin nito, in demand siya sa international leagues at mas tataas pa ang kalibre at kasanayan niya sa international basketball. Good luck sa next steps mo, RJ Abarrientos.